Kami sibuyas. Yung Katalaon. yung isa kaikkea. So, yan na lahat ang napamili namin guys from Habit. Imaginin mo yan. Yung mga fruits andito. Diba? Ang dami guys from Food Waste. Yung Sarap yan. Food waste kami guys. Habiki kami guys. Ito yung kay mother-in-law. Ajattelin, että no onpas. Minun mielestä nämä on vähän niin kuin pikkusen isompia kuin ne Oh, meillä on myös kananmunia siellä. Se on XL. XL koko vapaa. joo, isoja. King size. Niin king size. Niin on. Mitä se tarkoittaa? No, se on niin kuin... Se on isoja. Isoja. Iso. Isoja. Joo, Mitä täällä on? joo, mitä kaikkea on. Kaikkia on. No itse asiassa toisen on vielä tyhjä. Joo, Se on vielä jo. Otatko sä vielä kuvaa vai? Ei. Nyt. Ota vaan. Kami sibuyas. Eikö se ollutkaan Ne se? 2 vuotta mä haluan hinkkas, ei voinut mennä äitiin. Se oli sanottu. Tomatin sekaan näin. Joo. Hello Ray guys! Nasa bahay na kami and kakatapos lang namin mag-drink ng milk. Yan, sinisinok na. So guys, i-haul na namin sa inyo yung mga napamili namin sa Haviki. Biglaan yung pagpunta namin doon. Kasi, napapunta kami ng city. So ngayon guys, i-haul namin sa inyo. I-haul ko sa inyo yung mga pamili namin. And sobrang dami din nabili ni mother-in-law doon guys. Ayan. So, ngayon, what is it? What's next? Let's haul to them what we got from the Haviki. Big sister is there. Oh. Yan. Nag-ready sila ng baon ni Anika for tomorrow. Yan. Haul natin yun guys para makakain na rin kami ng dinner. Hindi pa tayo makakapag-haul guys kasi kumakain pa si Nico. But ready na si Sarah matulog. So, kailangan na natin gawin yun very soon. Pero tapos na pala siya. So, what's your dinner, Daddy? You have milk, cheese, what is that? Leikele? Yeah. But pag nakita ni Nico yung fruits today, for sure, gagawa na naman yan ng juice. Kasi yung last time na ginawa namin na juice, guys, ubos na. Ang bilis. Basta yung mga fruits na nakukuha sa Haviki, ito yung mga carrots, ganyan. Ginu-juice lang talaga namin. Mikä se on semmoinen yleisö? Mikä on oleisa? Mikä on yleisö? Semmoinen people there in the show. Ah, somebody watching? Mm. It's not somebody. Hey! Hello, Ray, guys! Uy! We are looking here. Yeah. Nanonood sila sa gilid, guys. Mas mayroon pa isa dito. Ayan. So, i-haul ko na sa inyo, guys, yung mga napamili namin today for worth 10 euros doon sa Haviki. Si mama din yung mother-in-law ko doon. So, meron tayong 3 bag. Unahin natin itong andito na kasi hindi ko siya malagay, guys. Wala kasi kaming space doon sa kitchen, kaya dito talaga ako sa table gumagawa, no? So, meron tayo ditong citrona muffin. Ito is muffin. 2. Tapos, kumain na si Nico and Anika ng dinner, guys. Ako na lang hindi pa. So, meron tayo ditong salami cheddar patonki. So, ito na yung kakainin ko. Ready na siya. So, tinapay. Hindi ko naman ito mauubos. Kalahati lang. Tapos, muha ko ng maraming tinapay. Ito. Tapos, yuba. Luis Leita. Yan, mga full grain. Ito na mga dark bread. Ilalagay ko yung iba niyan sa freezer, guys.
Ito naman is Reisu Mies. Full grain din ito. Mga full grain na tinapay. Sobrang dami. Ito yung isa sa mga favorite ko guys. Yung dark bread. Ayan. Tapos, meron tayo ditong parsakali. Or yung broccoli. And then, meron tayo ditong ano ba to guys? Parang celery ito. Oo, celery ito guys. Para si celery, stock of the celery. Medyo sira na siya. Pero tanggalin ko lang yung sira nito and lulutuin ko. And I think gagawa ako ng parang chop suey today. Meron tayong chili. This is organic na chili. 3 piraso. Ano ito andun sa Habiki? Hindi man siya sira. Hindi ko alam bakit siya andoon. Meron tayong sibuyas. Ayan, nakabag ito guys. Andito sa loob yung kanyang parang basket. Ano to sa Habiki guys? Kasi yung isa is tumubo na yan. Eh. Buksan ko ha. Pimo, boys, Pimo. Oh, ito yung reason oh. Kasi tumubo na guys. Hindi na nito binabenta doon sa store. Wala nang bibili. Kaya, andun siya sa Habiki. Kasi okay pa naman yan. Di pa naman yan siya talaga, ano. Ito pa, isang sibuyas. Oh, ito umiiyak yung ating bata. Ito is very dark bread. Ito yung kinakain ko guys during pregnancy. Ayan. Ito is dark rye bread na alam niyo yung kapag nanay ka, nadi-disturb ka kapag yung anak mo is umiiyak. You wonder why, what's going on. So, ayaw ko na umiyak yung anak ko, guys. Tapos, ito pa, another bread. So, marami tayong breads. Meron din tayo ditong Lansino Soothing Cooling Gel Pads. Alam niyo ba ito? Andun to sa may cashier banda. And nung nakita ko to, nung andun ako sa may door, hinihingi ko siya talaga agad kasi para to sa akin guys. Meant to be talaga na pumunta ako ng Habiki today kasi meron sila nito. And nag-iisa lang to. Ito is instant cooling relief for painful nipples. Ayan. Kasi masyadong malakas dumede si Sarah guys. And gusto niya kapag daytime, every hour, every 2 hours siyang iinom ng gatas. So ngayon, sumasakit yung aking mga nipples. So ito is perfect. And nanggaling to doon sa Habiki. Tinanong ko sila, bakit ito andoon sa Habiki? Sabi nila, hindi nila alam. Basta binigay lang sa kanila ng store. Kasi siguro natanggal yung kanyang parang tape dito. Ayan. So, dalawa siya. This is good. Meron palang ganito. Soothing gel pads. Yan. So, ilalagay mo siya sa nipple. So, para sa akin talaga to. Kaya talaga, sabi ni Lord, pumunta kayo ng food waste today. Wala talaga to sa plano guys. Sabi ko kay Nico na diretso na lang kami doon since andoon na kami kay Lola. Sinapunta kami kay Lola today. Tapos, meron din tayo dito mini lumo tomati. Ito, mga cherry tomatoes. And then, itong raspberries. Ayan. Andun to sa Habiki guys kasi may ilang piraso na sira na but the rest is very okay. Sobrang sarap. Kainin ko to tonight. Hindi niya maabutan bukas kasi kumain kasi si Anika. Ayaw niya na daw kumain ng fruits. Bukas na kasi busog na siya. And meron tayo ditong salad. So bukas magagawa ako ng salad. So, yun yung laman ng first bag. Dito tayo sa second bag. Itong mga bags na to guys, dito sa akin kay Lola to. Hiniram lang namin kasi nga, dumiretso na kami ng Habiki. Meron naman tayo mga basil. Ito, basil. Ayan. Ito, pwede pa ito ilagay sa window ba? Kay ano, hindi pa siya talagang sobrang lambog na lambog. Ito, mga basil to guys. Ang dami kong kinuha na basil na naman. Ayan. Ilan ba ito lahat? Parang 4. 5 dapat to pero yung isa binigay ko kay mother-in-law. Kasi sabi niya, bakit ang ganda daw ng mga dahon?
Sabi ko, basil to, masarap to ilagay sa pagkain. Tapos ayun, binigay ko sa kanya. Sabi, i-try niya daw. Kasi usually, sa pizza lang nila daw nilalagay. Ako, kahit sa ano, ilalagay ko muna to dun sa may bintana para nakatayo siya. Kasi ito yung mga herbs, guys, na dapat nakatayo sila. Hindi sila pwedeng ilagay sa ref. Kasi kapag nilagay mo to sa ref, mangingitim agad to. Pwede mo siyang ilagay sa ref, but dapat nakabalot siya ng plastic. But mas mabilis pa rin siyang malamog kapag doon sa ref, guys. Compare na ilagay mo lang siya sa room temperature or dyan lang sa may kusina mo. Tapos, lagyan mo siya ng water. Kahit ito, hindi ko na siya lagyan ng water kasi ito meron pa siyang paso dito sa loob. Ayan. Tapos, meron din tayo dito another salad. Yes, salati. Ito yung nilalagay sa tinapay. So, gagawa ako muna mga finish na yung mga tapos na tinapay ba para diretsyo na lang kain. Tapos, meron tayo ditong tawag nito sitsaro, yung parang baggy bean sa atin. Ayan. So, gagawa talaga ako ng chop suey. And meron din tayong salad. Ito is Caesar salad. Ayan. Maraming salad. Healthy living tayo ngayon. And raisins. Ayan. Ito guys, is hindi pa to expire ang raisins, but this will expire on October 21, 2026 this year. Ano siya sa Haviki kasi tingnan nyo. Nasira na yung kanyang box. Si mother-in-law din, meron din siyang ganyan. Kumuha din siya doon kasi maraming raisins doon, guys. Meron tayo ditong liha macaroni latiko. Ayan. Actually, today is April 1. So, ito is April 3. 2 days pa bago mag-expire. Kita nyo, andyan yung date. Ayan. Pero andun na siya sa Haviki. Andun siya. Bakit? Kasi ito guys na ganito na lumping. Pero ito is ready-made food na ito. But pwede ko pa itong malagay sa freezer guys. But I think kakainin muna namin to diretso bukas. Para hindi na ako magluto ng pagkain agad. Yung stir fry na lang na vegetables. Tapos meron din tayo ditong Louisiana salami. And then Porsas pahato grilli. Ito luto na rin ito. So grilled pork. Tapos meron tayo ditong Thai kayo na cake. Itong Thai kayo na cake guys, ito isa ito sa mga favorite ko na cake ng Fatser. Masarap talaga siya. Kahit yung mga friends ko, ito yung gusto nila. Ayan, so meron tayo. Uy, si Sarah umiiyak kasi hindi niya gusto yung position niya guys. Meron tayo ditong pork na viner lake or nakalimutan ko guys. Basta yung meron na siyang breadcrumbs. Ayan. And meron tayong itlog. Ito guys is XL ito na mga itlog. Ayan o, extra large. And this is free range eggs. Organic. Ayan. 12 pieces. 12 ba? 10 lang pala. 10 pieces na itlog. Tapos meron din tayong kahavi maito. Hindi, ayaw pa niya yung position. For the coffee, ito guys, ito is lactose-iton or lactose free. Pwede sini ko dyan. Tapos meron din tayong panna cotta, turni panna cotta for dessert. And another turni panna cotta for dessert. Yes. And then meron tayong keju na pizza oil. Pero ito siya guys, kahit ano to, oil, normal siya na oil for pizza. Yung dinidrisa sa taas. Meron siyang halong oregano, tomato, walco sipuli, garlic, and meron siyang oregano, tomato, and garlic flavor. Itong oil na to. So, pwede din to pangluto. Ayan.
Tapos, tatabi ko muna to guys kasi hindi siya magkakasya dito sa aking table. Kasi puno na yung ating table as in. Sobrang dami nating food from the food waste. Ito may basket ako dito. Pinakuha ko kay Nico. Sobrang daming apples na naman. So, ipapajuice natin to kay Nico guys. Ayan. Sobrang daming apples today. And sobrang dami din lang napamili ng aking mother-in-law. And yung mga nabili niya guys, yung mga mahal din. Hindi ako kumuha ng mga kinuha niya guys kasi maliliit kasi ang portion nun. Pero gusto niya kasi yun. So kumuha siya nung tawag nito ko. Nagsisara umiiyak. But she's okay. Karga naman siya ni Nico. Tawag nito yung Gravilohota or Gravlax na salmon. Kasi gusto daw yun ni Lola. Tapos nung pagdating sa bahay ni Lola guys, sabi, tuwang-tuwa si Lola. Sabi niya, very delicious daw yung food na yun. And yun talaga yung kinain niya for dinner din. For Ilta pala. And naubos niya. So tinanong ko si Lola guys na paano ba gumawa ng Gravlax? Kasi nagtatry ako noon before, pero hindi kasi ako sigurado. Alam mo yung may ingredients and procedure how to do it online. Pero gusto ko yung matutunan galing sa kanya. Kasi usually guys, pag may mga party, isa sa mga siniserve na pagkain sa table. Something parang social siya kasi ano siya, salmon. And salmon is very expensive dito sa Nordic. Kaya, or dito sa, dito banda guys, sa northern part ng, dito sa amin sa Finland. Medyo expensive siya. Kaya, sabi ko, gusto ko sana magpaturo na gumawa noon. Sabi ko sa kanya, pwede bang mag-video kami? Hindi naman necessary na papakita ko yung muka niya. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay daw. Sabi ko, para meron akong recipe na pamana niya ba? Kasi hindi natin alam hanggang kailan na lang si Lola kasi 86 na rin siya. Ayun, natawa siya sa akin. Sabi niya na pamana daw. Hindi naman daw kailangan yun na pamana. Sabi ko, kasi hindi naman natin alam hanggang kailan ka. Tapos sabi niya, of course, tuturuan niya daw ako. So, maybe one of these days, bibili tayo ng salmon. Tapos magpapaturo tayo kay Lola. Nung recipe niya, paano niya ginagawa yung Gravlax or yung Gravilohota or yung salmon na para siyang salted salmon. Para siyang kinilaw, guys. Pero, kailangan mong isoak yung isda sa tawag nito, sa asin. Tapos, sugar and pepper overnight. Ayun. Tapos, siya, serve as cold. Isa siya sa mga cold food na siniserve dito kapag may mga parties. So, ito na guys, yung mga apples na nanggaling doon sa Haviki. Ganito kadami. Ayan, so, puno na naman yung ating table. Is Sarah okay now? Okay. Yeah, ganito karami guys yung mga napamili natin for worth 10 euros doon sa Haviki. Alam nyo ba, sa tinapay palang winner na talaga tayo. And itong itlog guys. Sobrang mahal ng itlog mo dito guys. As in, and ito is extra large pa. Ayan o, ang lalaki. Ayan. So, marami tayong food. As in, sobrang dami. And, meron tayo ditong kayo na cake. Ayan. Ayan. Puro na yung aming lamesa, guys. As in, marami tayong pagkain na nanggaling sa Haviki. And, makakapanghinayang na ito lahat, diba, is hindi na nila binibenta sa store just because hindi na siya pumasa dun sa kanilang standard. But it doesn't mean guys na ito is food waste or Haviki Ruwaka. Hindi na siya edible. Makakain pa rin to. And ang importante is maging creative ka paano mo gamitin ang lahat ng ingredients na to sa pagluluto. Ayan. So we have this one, Daddy Oka, Havi Maito for coffee for tomorrow. And I got this one from the Haviki. This is cooling gel pads for sore nipples. Have you told what is this minus ticket here? Yeah, this minus sticker. Because
before it's getting heavy, kids first get like a minus 30 Yeah. or 50 before the day, like a day before Yeah. or in the moment of the day. Yeah. So, and after that, it's going to heavy. yeah. So, ito guys, itong Mito Kahavi na to, itong parang creamer siya, pero in liquid form. So, ito, diba today is April 1. So, super late nyo naman papanood yung mga vlogs namin guys, kasi alam nyo naman na meron kaming baby, diba? So, ngayon, itong Mito Kahavi na to, nag-expire siya yesterday, 31 of March 2026. And today is April 1. So, bago ito napunta doon sa Haviki Ruwakapayka, kung saan namin ito nabibili for worth 10 euros, lahat ng mga items na to guys is dumaan siya sa sale sa store. So, usually nilalagyan nila ng sticker na orange or itong ganitong tag. Yan, may 30%. Sometimes makakita ka ng 30%, 40%, 50%, 60%. Tapos, on that day, kahapon, nilagay nila to na sale. Pero guys, walang bumili. So, mas pinili ng mga tao na bilhin yung hindi mag-expire that same day. So, ito is, inabutan na siya today and kinolekta siya ng mga staff ng Tukiapu Uhudistus and dineliver doon sa place kung saan ko nabibili itong mga items na to. Ito is Haviki na siya kahapon sa store, but today supposedly dapat itatapon na siya sa dumpster. But the good thing is merong Tukiapu Uhudistus or yung place kung saan namin ito nabibili. Kinukuha nila, kinokollect nila yung mga ganitong klaseng pagkain na hindi na binebenta ng store. Yung tinatapon na talaga, basura na ng store. Tapos binibenta nila for worth 10 euros sa lahat ng items na mabibili mo doon sa kanila. Hindi per piece guys, hindi per 5 pieces. Lahat ng to. So, lahat, nag-try din sila guys na ibigay ito for a cheaper price. Kaya nilagyan nila ng discount or naka-sale siya yesterday. But the thing is, no one wanted to buy it. Kaya today, napunta siya doon sa food waste. Ayun. So, usually guys, sa mga ibang stores like sa Prisma, meron silang mga pagkain na food waste today. Pagdating ng alas 9, lahat ng may mga tags na 30%, 20%, 40%, 60%. Pagdating ng gabi guys, is magiging 60% na yung, example lang yung mga items na yun, lahat ng items na yun, na mga naka-sale is magiging 60% na siya pagdating ng alas 9 ng gabi. Yun ang isa sa mga pinaka-importante din na information na pwede nyong makuha sa mga stores dito kung nagbebenta sila ng mga food waste like yung mga Haviki. Kasi on that day, kapag naka-sale na siya, pero pagdating ng gabi, alas 9, lahat ng yon naka 60% off na siya instead na 30. Basta pagdating ng gabi, 9 o'clock, lahat ng items na naka-sale na food waste, yung mga tags na ganito, kaya yung orange or red, kung 30% siya, magiging 60% na siya. Kung 40% siya or 20% siya, magiging 60% off na siya. So, isa yun sa magandang places dito kung saan pwede ka makakabili ng mga items ng mas mura sa gabi if you have the time to do it. But for me guys, wala akong time to do that one. I haven't tried that one yet kasi nga gabi na rin siya. And yung iba, ang ginagawa nila, pumupunta sila doon ng 8 o'clock or 8:30 ng gabi, kinukuha na nila yung mga items, nilalagay na nila sa cart nila. Tapos pagdating ng alas 9, saka pa lang sila pupunta doon sa cashier para bayaran. Tinry ko niyan na abutan noon mga 2 years ago nung doon ako sa Kesko Sairala nagwo-work. Pero hindi ko siya naabutan guys kasi may mga tao talaga na bumibili din ng mga items sa gabi. Lalo na yung mga ulam. Yung mga ganito. Actually, ito guys is nasa ano na to guys, nasa freezer na ito nila. And this is January 2026 pa. But since nanggaling na to sa freezer, hindi ko na to ibabalik sa freezer, no?
lulutuin ko na to for tomorrow para meron na pagkain na ready. Kasi, like, ito example, may red tags ito, or meron siyang ganito na sticker. Yung mga ganito mga ulam. Yan yung mga unan na nauubos sa shelves. Kasi nga, pinaka-importante din ang mga ulam, guys. Ayun. So, sobrang dami nating na family from food waste. And, this is just 10 euros. Mom was also amazed, no? That she got a lot of stuff. And grandma as well. When mom opened everything doon sa table, guys. Sobrang dami. Some of the things na nabili niya today, nilagay niya rin sa freezer. Like yung mga tinapay. And yung mga ibang items. Ayun. So, yeah. I really encourage you guys na kapag example nandito kayo sa Finland, try to buy as well Havikirwa ka. Kasi it doesn't matter kung ano naman yung date dito. Ito, yung date na nilalagay nila dito, guys, is hindi siya on that day na lang good yung pagkain na yon. It's just for control. Noon naman, sa sinaunang panahon, wala namang ganyan na itong date na to, hindi na yan pwedeng kainin yung mga pagkain na yan. This is just for marketing purposes. You know? Itong mga dates na to, guys. Kahit i-research nyo pa. For marketing and for like batch control and for best before date nila. May iba kasi ang meaning nito. Ayan. Ilalagay ko dyan sa baba, guys, anong meaning ng mga dates na ang nagganito. Try ko ilagay ha, kapag hindi ako tinamad. But yeah, sobrang sayang and sobrang dami talagang pagkain, guys, ang nasasayang dito sa Finland. Kasi nga, sa napakataas na standard ng pagkain nila. But sa amin, we really don't care. Kahit yung mga apples na, saan ba ha? Oh, ito. Mga apples na ganito, na may sira na siya. Tanggalin, hiwain mo lang siya dyan. Okay pa naman yan. Hindi naman siya nakakalason. Ayun. Pero it's a matter of choice. For us, okay lang. Pero sa inyo, kung meron naman kayong pambili, why not, di ba? Kayo. Pero, let's make sure na hindi tayo magsasayang ng pagkain. Kasi marami talagang family din, guys, ang hindi nakaka-afford. Kahit dito sa Finland, guys, maraming families, kahit mga Finnish, guys, ang hindi nakaka-afford na bumili ng pagkain sa groceries. Kasi nga, sobrang mahal ng bilihin ngayon. Nanonood nga ako ng isang program sa TV, guys, na ang kinakain lang nila is puro lang sausages. Kasi yung mga sausages, yung mga mura lang naman kasi yun. So, hindi sila namimili ng ibang mga pagkain like yung mga vegetables, ganyan. Lalo na yung mga organic. Kasi nga, mahal siya. Kasi imagine mo, sobrang layo pa ng nilakbay ng mga pagkain na yan para makarating dito. So, ang expenses nun. So, pagdating dito, mahal na siya, guys. Kaya ako, guys, as much as I can, kung anong mga gulay na meron sila doon, bumibili ako. And, hindi ko man napapakita, but bumibili din ako ng extra pa ng mga pagkain sa groceries. Like yung mga vegetables, example, kulang ako ng ingredients sa ganito, bibili ako doon sa grocery para meron kaming panghalo sa mga pagkain namin dito sa bahay. Pero usually, ang binibili namin is cheese and milk and butter. Kung anong wala sa ref namin, yun ang binibili namin. But the rest of it, it's nanggaling talaga sa Haviki. And we try to make sure na walang nasasayang na pagkain na nanggaling din doon sa Haviki. So, kaya, ang ginagawa ko, guys, minsan kapag may mga extra, binibigay ko o kaya sinisave ko siya. Ayun, tulog na si Sarah. She's now sleeping. Andun siya sa arm ni Nico. Viva. Meron na siyang bagong ngayon oras on sleeping. But anyways, guys, ito na lahat yung napamili namin and we're so happy na nakatipid kami. So, yan na lahat ang napamili namin, guys, from Haviki. Imaginein mo yan. Yung mga fruits andito. Diba? Ang dami, guys, from food waste. Food waste na. Ang ganda pa ng mga basil, oh. Yan, oh. Magtatanim ako ng ganyan sa garden. Yan. Sobrang daming pagkain na galing sa food waste. Diba? Thank you, Lord, sa blessings. We'll end the video here, guys. Thank you so much for watching this vlog. We'll see you at the next one. Hey, hey! Iyak na si Sarah. Hey, hey, everyone!